Pero iba na sa ating panahon ngayon. Dati, ang mga kriminal at ang mga drug addict, sila ang natatakot. Ngayon, iba na. Ang sambayanang Pilipino na ang natatakot. Kabaliktaran yan. Dito sa, anong tawag dito? Batasan. Oh, dito sa Batasan, talagang pumunta din kami, sumugod din kami dito. Oh. Dahil, tayo ng suporta. dahil upang ipapakita namin sa sambayanang Pilipino kung gaano namin kamahal si Tatay Digong. Kasi sa Davao kasi, doon sa Davao doon na ako lumaki sa Davao. So, sa Davao, kahit maggala-gala ka doon 24 hours, huwag ka lang gumawa ng kabalostagan. Walang mangyayaring masama sa iyo at walang gagalaw sa iyo doon. Sige, continue. Basta huwag ka lang gumawa ng tinatawag kasalanan o kabulastugan. Sa Bisaya pa, huwag kang magmaoy. Mag-ayaw pag maoy. Huwag kang magmaoy. Kaya sa Davao, maigagarantiya ko sa inyo yan, pupunta kayo sa Davao. Kahit gala-gala kaso, galing sa San Pedro Street, papuntang Bangkiruan, papuntang Buhangin, matutulog kayo ng 24 hours sa tabi-tabi lang ng walang gagalaw sa inyo dyan. Igagarantiya namin yan. Kaya yun po ang legacy na nagawa ni Tatay Digong. Tsaka doon, yung mga tao din, pag sinasabi doon, bawal magsigarilyo, walang naninigarilyo doon sa Davao. Dito sa Manila o sa saang lugar ng Manila, daming mga abusado naninigarilyo. Doon sa Davao, hindi uubra yan. Kaya kami ay narito, kasama ko rin ito. Ang kasama ko kasi ipakikita talaga namin ang aming suporta sa taong bayan. Yung mga quadcom na yan, wala silang ginagawa kundi upang ipabagsakin ang mga Duterte. Kasi alam nila, hadlang sa kanila ang mga Duterte kasi malakas pa rin ang mga Duterte kahit anong paninirang gawin nila. Napakalakas ng mga Duterte talaga. Kami tahimik lang kami. Ngayon lang kami lumabas upang ipapakita namin ang suporta sa mga pamilya Duterte dahil alam namin kung gaano kalaki ang legacy na nagawa ni Tatay Digong sa taong bayan. Yun lang po. Wala na pong ibang masabi. Basta kami, suporta kami, tahimik lang kami. Ngunit sa puso at isipan namin, hindi na nabubura yun. Natatak na yan sa puso at isipan namin ang mga Duterte dahil nakikita namin ang kanilang mga kabutihan, mga nagawa sa taong bayan, kung paano nila itinataguyod at paano nila paano nakarating sa atin ang kapayapaan. Kasi yung mga kriminal dyan, yung mga drug addict yan, yung mga anong tawag yan, mga rapist dyan, mga tinatawag natin na mga rapper dyan. Doon sa Davao, hindi yan aating magsisilaya sila doon. Dahil ayaw ni Tatay Digong na sila ay alam mo naman ang kapayapaan mahalaga sa atin. Pero iba na sa ating panahon ngayon. Dati, ang mga kriminal at ang mga drug addict, sila ang natatakot. Ngayon, iba na. Ang sambayanang Pilipino na ang natatakot. Kabaliktaran yan. Ngayon, sabihin natin maganda ang pamumuno ng ating kasalukuyang administrasyon ngayon. Masasabi ba natin? Ang taong bayan na ang maghuhusga niyan. Dahil alam natin, sa panahon ni Digong, malaking epekto ang nagawa niya, yung drug, sabihin natin, mayroong mga collateral damage. Yung mga kapwa sindikato yun, nagpapatayan sila. Tapos, kaagad nilang isabi na kay Tatay Digong yun. Hindi. Binabahira nila ng hindi mabuti yung drug on war ni Tatay Digong. Kaya yun lang, kapatid, basta ako nakatatag na sa aking puso at isipan ang mga Duterte at hindi na yan mabubura magpakailanman. Kahit na mamatay ako, mawawala ako sa mundong ito, hindi na mabubura sa puso at isipan ko. Yun lang po. Maraming salamat. Sir, tanong lang. Kung sa inyo pong palagay, kung ipagkumpara kasi natin ang administrasyon ni Tatay Digong sa kasalukuyang administrasyon, ano yung pagkakaiba? Sa palagay mo? Ang pagkakaiba kasi ngayon, yung mga adik sa kriminal, yung nagkaroon na silang ng panahon na gagawa naman ng
Kasi hindi mo pwede sabihin yung, hoy, magpakabuti ka, magpakabait ka. Mayroon na yung spiritual contamination ng mayan. Sinasaniba na yan yung masasamang espiritu, yung mga nagtutulak ng drugs. Kasi ang layunin na upang sirain ang milyon-milyong kabataan na hangad pa naman ng mga magulang ay makapagtapos sila. Ngayon ang tanong, paano ba makapagtatapos yung mga milyon-milyong kabataan kung sila ay sinisira na ang kinabukusan nila sa duga? Paano natin maibibigyan yan na magandang kinabakasan? Ngayon mga quadcom, hahamunin ko sa iyo, dapat bibigyan nyo rin ng tinatawag nating hustisya yung mga milyon-milyong kabataan na nalulong sa tinatawag natin duga na hindi nakapagtapos dahil naging hadlang sila sa duga na kanila na galing sa tinatawag nating masama na kanilang ginagamit. Yun ang dapat yung mga kriminal na yan, hindi nyo dapat bigyan iibibibi nyo yan. Hindi nyo pwedeng iibibibi yan. O, mga kriminal yan, sinasaniban na yan ng tinatawag nating masamang espiritu. Talagang hindi na yan magbabago. Hindi na yan magsisisi. Talagang hindi na yan magbabalik sa loob sa Diyos. Kasi sinasaniban na yan sila, inaalihan na yan sila ng masamang espiritu. At sila mismo ay nagiging kasangkapan na ng dyablo. Kaya si Tatay Digong, sabihin man natin na si Tatay Digong nagpapatay, hindi naman sinasabing pinapatay niya yung tinatawag mga ano. Ang sabi niya, pag lumalaban sila, simple, ipagtatanggol mo yung sarili mo, self-defense. Hindi sinabi niya Tatay Digong na patayin. Hindi, wala siyang utos na ganyan pag lumalaban. Ano yung mensahe niyo po sa mga ating congressman, sa mga horonablong congressman ho natin, na sa kabila po ng marami yung apektado ngayon ng bagyo pero nakatuon sila dito kay Duterte. What's your opinion about that? Yun ang hindi maganda dyan, yun ang hindi maganda yan, na pinopolitika nila yung tinatawag natin dating Pangulo. Kasi dito magastos yan. O gastos sila ng pira. Sila ang dapat i-impeach kasi nilulustay nila ang pira ng bayan. Kasi yung panahon nila, doon lang nila idinigay kay Tatay Digong kasi kalaban nila sa politika. Ayaw nila na manalo pa, ayaw nila na sisikat pa uli ang mga Duterte kasi alam nila yung mga hunger of power, mga gutom sa kapangyarihan, gusto nilang sila din ang paghahari sa politika. Kasi ganito ang prinsipyo ng tinatawag politics. Sa politics kasi, there is no permanent friend, there is no permanent enemy, but there is always personal interest. Yun ang prinsipyo ng politika. Kaya gusto na ipabagsak si Duterte kasi ang interest nila para makamkam niya, masusulo nila ang kaban ng bayan. Yun lang. Sir, ito po, isa na lang. Sa palagay mo, kakayanin nila si Duterte din sa loob? Yun ang, hindi naman sa pagmamayabang. Si Duterte, sabi ni Duterte, I will willing to go to hell if my people, I will stay in paradise. Sabi niya, handa siyang mapunta ang kaluluwaya sa impyerno basta ang taong bayan na kanyang paglilungkuran ay mapunta sa kapayapaan. Yun ang gusto niya. Thank you. Handa niyang itaya ang buhay niya para sa taong bayan. Yun ang gusto niya. Salamat, sir. Salamat po. Thank you. Sinusubaybayan ko ha? Bisaya. Kasabay ko rin na sumaybay ko rin mo. Salamat. Yes, kabayan. Ito mga kasama natin nanonood sa YouTube channel natin, kabayan. Ayan. Meron ako dito sticker Ay, yan ang ginagawa ko. Meron ako sticker, hindi sa akin kay BP. Ay, nagtugin lang yun. Anong gusto ko dito? Dapitan niya kayo. Pili ka lang. Pag ito ay pampalakas sa kanila, dahil kailangan na talaga na magkaisa na tayo ay lumata para sa Kasi presidente. Bigay ko na to dito guys sa mga kasama na. Sige bro.
Thank you. May mga TVM vlogger pala daw dito. Marami. Spy mo yan. Mamalu Takahashi, good morning. Ito na, lilipat na natin yung ating camera sa kabila, kabayan. Mamalu, salamat. Thank you po for being here once again. Wait lang. Kaya nagsasalita na si Atty. Big. So, puntahan natin. And salamat po kay Mamalu Takahashi for being here, guys. Isa po yan sa mga sulit. Tropang Bisaya. Wait lang, nagulo yung aking Ayan lang kasi nagulo. Ayan. Ayusin ko lang, kabayan, ng aking ayusin ko lang po. Wait lang guys wait lang po. Di natin ito panahon po na kailangan niya. Parang hindi ko na maayos Na ang sinugalan niya ay talaga mahal at marunong. Wait lang. Mahirap na tayo pero may paninindigan. Ayan, dito tayo. Sa muli, maraming salamat po. Dahil ang pagbabago po magsisimula sa atin. Oh. At nakita natin kung paano mo tayo magsisimula. Salamat po, ulitin ko, maraming salamat. At mabuhay po kayo. Hindi makapasok. Marami po yung nakita ko ngayon, magbubukas po sa ibang grupo ito na magbibigay katapangan, magbibigay ng ilang pagkakataon na marami palang tumitindig na marami palang hindi mukhang pera. Hindi tayo bayaran. Hindi tayo bayaran. Kaya kahit masama na dahil sa pera, ayun na, yan ang nangyayari. Mamalu, salamat po, Mamalu Takahashi. Tayo sa lahat. Thank you po, Mamalu. Thank you. And ito, meron lang nagsalita, kabayan. Nilagkan daw, ayan o. Ayan o. Hindi kami pasyon! Hindi kami pera! Dami dito, kabayan. Ito si Zero. Marami kami pera. Hindi kami kailangan pera nila. Oh, ayan si Zero. Duterte, oh. Marami kami pera. Solid, kabayan.